Welcome back mga kwentuhan. Nandito naman po tayo sa bagong episode ng mga kwentong safety. So ngayon po, pagkwentuhan naman natin, bakit ba karamihan sa atin na mga qualified na or if not sobrang qualified na maging isang DOLE accredited OSH practitioner is hindi pa rin tayo nagiging practitioner hanggang ngayon? Ano nga ba yung mga common reasons? Tingnan nyo, baka isa ito sa mga rason, bakit hanggang ngayon hindi pa natin na-achieve yung isang pangarap na yan, na usually pangarap po ng lahat ng safety officers. And try ko pong magbigay ng mga suggestions, baka po makatulong para kahit papaano or makapagbigay po sa inyo ng motivation para finally maging isa na po tayong DOLE accredited OSH practitioner. Again, ako po ulit si Renz Basto. Tara po, magkwentuhan po tayo. Kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng content or ganitong mga videos, lalo na po para sa mga bagong safety officers, okay? Try niyo pong mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. And of course, i-follow niyo din po ako, Meron din po tayong Facebook page and of course, meron din tayong account sa TikTok. So, paki-subscribe and follow na lang po yung mga yan para sa iba't ibang contents about health and safety. Siyempre po, lagi natin sinasabi, pag ikaw naging safety officer, darating yung time malalaman mo na meron pala yung mga tinatawag na DOLE accredited OSH practitioners or DOLE accredited OSH consultants. Okay, maaaring isa ka ngayon sa mga nag-iisip na hindi ka pa qualified, kulang ka pa, pero ka lang inaasikaso, sobrang busy mo lang. Okay, so ilan po yan sa mga rason bakit po marami sa ating mga safety officers po dito sa Pilipinas is hindi pa rin po nagiging accredited practitioner. Okay, so ngayon pag-usapan natin, ano ba yung usual na mga rason? Bakit ba marami pa rin po ang hindi na-achieve yung sabi ko nga, yung isang pangarap na yan ng isang safety officer? Reason number 1, bakit hindi ka pa rin practitioner ngayon? Kasi hindi ka naman nagpapasa. Okay? Hindi ka nagsasubmit ng mga documents. Okay? Of course, sabi nga natin, paano ka ma-approvean? Paano malalaman? Kung ikaw ay accredited or qualified na, maging accredited practitioner man lang muna, okay, is hindi ka naman nagpapasa, hindi ka nagpe-prepare. Alam nyo, ang dami ko pong kakilalang safety officers na ang napakagagaling sa field, napakagagaling mag-documents, kaya lang po, hindi lang talaga nagpapasa. Hindi ko alam kung anong rason, marami po dyan, yung iba 5 years ago, qualified na. Yung iba nga po, 10 years ago, qualified na maging practitioner, hanggang ngayon hindi nagsasubmit. Okay? So again, yun yung unang-una. So kailangan magpasa tayo ng documents kasi hindi naman tayo ma-accredit lang, wala tayong pinapasa. So when we say magpasa, ito pong suggestion ko dyan. Number 1, isa kasi sa pinakamatrabaho dyan is mag-ayos ng document requirements. Okay? Nilista ko na yan. Check nyo na lang din po yung ating isang video na nagawa, paano ba maging isang DOLE accredited practitioner. And nakakatawa po na marami pong nagme-message sa atin. Marami na palang natulungan din po yung video na yun, So nakakatawa po. Salamat po sa mga nanood po doon, okay? So again, magpasa tayo. Mag-prepare tayo ng documents. And actually, yan ang isa sa pinaka-hassle. Kasi hahalungkatin mo lahat ng files na meron ka. Hindi mo nga alam anong files ba yung kailangan na ipasa, okay? So may guide tayo ron. Kaya lang ang problema ganito, What if, let's say, 5 years ka na sa safety? Lahat ba ng files dapat may pasa? Okay? So, siguro part by part lang. So, sundan nyo lang po yung guide na sinabi ko doon sa video na yan. Ang mahalaga is, ito suggestion ko, mag-schedule kayo. For example, siguraduhin nyo na pag nag-schedule kayo, gusto nyo talaga, halimbawa, for next year, 2024, magsasubmit ako ng files as practitioner, let's say, January 20. Mag-schedule ka. For example, first week ng January, ito yung mga files na ayusin mo. Second week ng January, ito yung mga files na ayusin mo. Until maunti-unti mo yan, maipasa mo na sa kanila. Okay? So, hindi kasi kaya yan ng isang araw. And alam naman po natin as safety officer, sobrang busy ng mga schedules natin. Ang hirap isingit nang gawin mo pa yan para mag-file, Pero again, kaya Marami naman nakagawa po niyan. So, suggestion ko, i-schedule po ninyo, Gawa kayo ng parang guide lang ninyo, dikit nyo doon sa may table nyo, malapit sa area nyo, Para araw-araw, and sundan nyo po yun, kahit gaano kayo ka-busy. Lagyan nyo ng effort, Kasi yun yung isang kailangan sa atin dyan, yung effort na mag-file. Mas madali na nga po ngayon, soft copies, I-scan nyo na lang. Dati, ang hirap po mag-print, tapos mag-photocopies pa ng mga files,
Ngayon, i-scan nyo na lang. Okay? So, number 1, yun na nga po, para masolusyonan na makapagpasa ka na ng accreditation mo sa DOLE, prepare mo yung documents. No? And another issue po kasi pa dyan, no? Yung iba, tinatamad mag-ayos ng files. Alam nyo kung bakit? Pinangungunahan. Ano ibig sabihin? Hindi pa ako qualified eh. Kulang pa ako. Nakakatakot yung interview. O, lahat yun, no? Well, anyway, wala naman talagang no? Kakabahan ka talaga. Walang nagsabit yan ng sobrang sigurado kang approve ka eh. So, usually, lalo pag first time mo, lalo as practitioner, di ba? Kakabahan ka eh. No? Pero again, suggestion ko tsaka nyo naisipin yun. Unahin nyo muna yung files. Tignan muna natin kung okay na ba yung documents natin. Okay? Kung ano man yung sabihin po ni DOLE o Center na comments, sundan nyo lang po yun. Okay? Buti nga, i-guide tayo na gano'n. So, sundan nyo lang po kung ano po yung mga i-comment nila sa mga documents. Follow up lang po, no? Submit nyo lang ni-submit kung ano yung kailangan. Usually, gagayad naman tayo ng maayos. Tsaka nyo na lang po problemahin yung interview. Okay? So, again, number 1, prepare nyo po yung files, no? Wala naman nagiging practitioner nang hindi nagsasubmit. Reason number 2, bakit hindi ka pa rin practitioner ngayon? Bakit hindi ka pa rin nagsasubmit? Karamihan po ng naririnig ko is natatakot sa interview. Okay? So, siguro sinasabi nila, sir, pag na-approve naman to, susunod yan, panel interview, nakakatakot. Baka hindi ko masagot. Safety officers na lang po masabi ko, no? Lahat naman po ninervous dyan. Wala naman pong, again, sumabak dyan na sobrang kumpiyansa kagad, no? Kakabahan at kakabahan ka, nandoon yun eh. Okay, pero ito lang po masasabi ko sa inyo. As long as alam mo naman sa sarili mo na qualified ka, alam mo naman sa sarili mo na talagang nagtrabaho ka sa safety officer, wala kang dinaya. Doon sa mga sinabit mong papel, totoo lahat ng experience mo doon, trainings mo doon, wag po kayo matakot. Okay? So, pasa nyo lang po, no? And mag-prepare sa interview. Okay? So, again, pagtiwalaan nyo yung sarili nyo based on experience na wag din naman sobrang tiwala. So, ibig sabihin, paghandaan pa rin natin. Okay? So, again, yung interview, sino ba magtatanong sa dyan? Usually po, syempre, representatives po from our DOLE OSH Center. Yung iba pa pong i-interview siya dyan is yung mga siguro may mga consultants or other experts pa po. Depende sa industry. Okay? Na pag-a-applyan mo ng accreditation, depende sa industry na nandoon nakabase experience mo. Okay? So, interview, nakakatakot talaga yan, pero kaya niyo yan. Paghandaan niyo lang po. Reason number 3, bakit hindi ka pa rin practitioner hanggang ngayon? Siguro overconfidence, no? Baka naman na-invite ka na, pumasa rin yung documents mo, no? Na-invite ka na for panel interview. Okay na, naababot ka na sa stage na yun. Congratulations, no? Kaya lang, sumobra naman yung tiwala mo naman sa sasabihin mo. Okay, minsan mali din kasi yun, okay? Of course, huwag nyo kakalimutan, no, na nandyan pa rin dapat yung respeto natin dun sa panel na mag-i-interview sa atin. Kahit anong mangyari, no? There is a reason bakit sila yung nandun and ikaw yung nag-a-apply ng accreditation, no? Minsan po kasi yung ibang na-interview sa mga naririnig ko, nababalitaan ko, mas magaling pa doon sa nagtatanong eh. No? So, wala namang masama, no? Na, syempre, lalo pag alam mo naman yung sagot. But then again, huwag niyo pong kakalimutan na huwag mawala yung respeto doon sa mga magi-interview sa atin. From DOLE o Center, or yung mga experts or practitioners consultants na pwedeng invite din nila para mag-interview sa atin. Or kahit sinong nasa panel, huwag mawawala yung inyong respeto. No? Again, yan yung mga mentors natin eh. Okay? Ako, ganun lang tingin ko po sa kanila mula nung una pa lang, no? Yan yung mga mentors natin. And yun pa lang na-invite ka, bigyan ka nila ng oras, no? Bigyan ka nila ng chance to be an accredited practitioner, malaking bagay na. Okay, and tandaan nyo po minsan hindi lang naman yung galing yung tinitingnan nila dyan eh. Of course, yung values, no? Yung inyong, kumbaga, paano ka ba harap sa kanila? And alam niyo naman, as a safety officer, di ba? Isa sa dapat meron tayo sa respeto. Otherwise, hindi tayo tatagal sa field na to. Okay? So, payo ko lang po, no? Alam ko, yung iba po sa atin, talagang kabisado na yung field natin, kahit anong itanong sa atin. But again, huwag mawawala yung respeto. Wala naman sigurong mawawala kung mag-good morning tayo. Magte-thank you tayo pagkatapos, no? And tanggapin natin kung ano yung comments po nila. Okay? Remember, nag-guide sila sa atin. Natural, hindi naman pwedeng ganun-ganun lang practitioner na tayo. So, of course, titest nila tayo. And lahat ng magtatanong sa inyo dyan, marami nang na-interview yan, hindi lang tayo. Okay? So, respeto lang po natin yung panel natin. Reason number 4, bakit hindi ka pa rin practitioner hanggang ngayon? No? Baka naman kasi, tingnan mo rin, baka naman po, in reality, baka naman hindi pa talaga din tayo qualified.
Okay? So, alam niyo po, no, may prosesong pagdadaanan bago ka maging practitioner. Alam niyo na yun di ba? Dapat at least SO3 ka muna, no? Tapos, pag naging SO3 ka na, yun, pwede mo nang tingnan ano pa ba yung hinahanap na requirements para maging practitioner, okay? Suggestion ko po, no, huwag niyo pong madaliin yan. No, darating at darating kayo sa point na magiging practitioner kayo. No? And, alam niyo naman, no, minsan po, yung iba, kilala natin na nagmamadali, minsan po, tuloy pagdating sa actual, pagdating sa field, lalo silang, in a way, napapalaban tuloy, no? Kasi may bit-bit ka na pangalan as practitioner, no? And, malalaman din yan, no, sa interview, no, na pagka tayo ba ready na o hindi pa. And, wag po kayong magagalit, no? Halimbawa, sinabihan kayo sa panel na hindi pa tayo ready, may kailangan pa tayong gawin, may kailangan ipapasa pa sa atin, or may kailangan pa tayong gawin, okay? For, let's say, a span of 6 months, a span of 1 year, sundan lang po natin yon, okay? And again, pasasaan at pasasaan ba? Doon at doon din naman ang bagsak natin, okay? And reason number 5, no? Bakit hindi ka pa rin practitioner ngayon is, baka naman kasi wala sa puso mo yung maging isang DOLE accredited OSH practitioner. Baka naman gusto mo lang siya kasi yung kakilala mo ganon, yung isang kaibigan mo ganon, so gusto mo ganon ka lang din. No? Kahit naman wala sa puso mo na ikaw ay maging isang practitioner. Alam niyo po, no, yung field ng health and safety, hindi lang po yan trabaho. No, sabi nga, advocacy rin siya. Kailangan gusto mo talaga siya. No, parang ano rin yan parang calling. Okay, na bigla mo na lang nalaman na ito yung gusto mo. Ito pala yung gusto mong gawin. Okay, moving forward sa career. Ito na pala yung career na gusto mo. Okay, so again, gustuhin natin maging practitioner not just for ourselves, no? But of course, dapat alam din natin as a practitioner, DOLE accredited OSH practitioner, ano ba yung matutulong natin sa ibang tao, sa company natin, sa mga workers, sa mga employees, no? And of course, sa komunidad natin, no? Yun po ang isang tunay na essence, no, ng pagiging isang DOLE accredited OSH practitioner. So dapat nasa puso mo 'yan. And that's it. Okay? So sana naman po kahit papaano meron kayong natutunan sa mga sinabi ko, no? Kasi tandaan po ninyo, isa po sa pangarap talaga ng isang safety officer is maging isang DOLE accredited OSH practitioner someday, and of course maging isa pang DOLE accredited OSH consultant, okay? And again, syempre po, may kailangan tayong mga gawin. Hindi naman automatic yun Okay, so sana po, pinanood nyo isa kong video, yung una ko pong ginawa, how to be a DOLE accredited OSH practitioner. Doon po, dinetail natin, no, ano ba yung mga dapat gawin, ano ba yung mga dapat ipasa. And for this video, no, naggumawa lang po ako nito kasi nakikita ko yung iba, ready na qualified na kaya lang hindi pa rin nagpapasa. So, yung nabanggit ko rito sa video na to is that, ano ba yung mga reason, and sana po nakapagbigay ako ng kahit konting advice, no? Para kahit papano is magawan nyo ng paraan. Okay, based po dun sa nagiging problema, bakit ba hindi pa rin tayo isang accredited practitioner. And dagdag ko lang po maaari kasi yung iba sa inyo, di naman kailangan is maging practitioner Maaaring maganda yung sinesweldo nyo, maaring wala naman kayong problema talaga, no? Usually kasi motivated dyan is para sa pamilya din kasi, for, of course, career growth sa safety, no? Ito lang po sasabihin ko. Maaring hindi nyo nga kailangan maging practitioner, pero baka kasi deserve mo mapabilang sa mga DOLE accredited OSH practitioner ng Pilipinas. Okay? So, inaantay lang po namin mapasama yung pangalan ninyo doon. Good luck po. And again, sana po nakatulong po ako kahit papano. Huwag nyo lang po kakalimutan, manatiling ligtas, alamin, pag-aralan, makipagkwentuhan. Salamat po. Sa susunod po nating video ulit, kita-kita po ulit, magkwentuhan po ulit tayo.